So nandito na yung order natin sa Shopee. So buksan na natin to. Buksan natin kung maganda. So pagkakis. Ito pagkakis na rin. Buksan natin. Hindi mo kaya natin. Parang 51 nga mga bay. 51mm. Tsaka 8 na ano, ring bolts. 2, 4, 6, 8 walo. At oil. Ito yung oil natin mga bay. Ayan. So medyo may punit. Pero goods na ito mga bay. TNW40 para sa ating motor. Shell Advance mga bay. Yan, thank you seller. Goods yung order natin. Walang problema. At dito goods yung pagkagawa. At medyo mataba mga bay. Hindi ko alam mga bay kung ito ipapasok ba sa ating power pipe. Siguro papasok to mga bay. Subukan na natin para magamit natin sa elbow. Gamitin natin to sa elbow sa ating open pipe mga bay. 51 siguro yung size doon, kaya ayan, subukan natin kung totoong 51 ba mga bay. Yan, proceed tayo sa ating tambutso. Yan mga bay, ito na yung update sa ating big elbow mga bay na naka 51. Yan, nilagyan ko ng bracket dito mga bay kasi ang hirap pag walang bracket to mga bay, medyo vibrate. So ito na po siya mga bay, hindi na tayo bumili ng bagong elbow sa ating Raider G. Sa open pipe natin to na 51mm mga bay. So nagbili tayo sa Shopee dito ng 51 na pang pwede sa ating canister sa ating power pipe. So yan, winilding natin para mas goods. At okay naman siya mga bay. Yan, natapos na. So DIY lang to na elbow mga bay. Yan, pang Raider G. Ang hirap kasi sa Raider G mga bay, walang mga bintana mga ganito mga bay na pang Raider G talaga na naka big elbow. May nakita ko doon na full system, pero pangit naman na design yon. Kaya hindi lang ako bumili ng bago mga bay. So ito na lang ang pinagtsagaan natin. So ayan. So kabit natin mga bay kung ito ay fit ba at sa bracket. I-update ko kayo mamaya mga bay pagkabit natin dito. So ayan mga bay, ito na yung finished product sa ating ginawa na elbow 51mm. Ito yung in-order natin sa Shopee. At yung ginawa ko mga bay, winild ko na lang. Yung dito kasi mga bay parang hindi siya fit. Medyo may luwag konti. Ayan, ang ginawa ko, winild ko na lang para walang singaw. Dito, may additional tayong bracket mga bay. Ayan, stainless yung tinira natin para mas goods tignan. Kadalasan kasi mga bay, pag sa Raider G walang bracket, medyo vibrate yung footrest natin dito sa shifter. At dito mga bay. Kaya advisable talaga na may bracket sa dito. At ito, elbow dito mga bay, kasabay ito sa 44mm sa ating Tycom na seat niya dito. So ito yung hindi nasira kasi ang nalaglag lang dito mga bay, ito yung nasira, yung sa Tycom na kasabay niya sa elbow. Ayan, ito pinutol ko yung dito mga bay, at ito yung ginawa natin, winild. So hindi na tayo bumili ng elbow. So goods na to mga bay. So hindi na siguro natin ito masyadong pagandahin. Ayan, dito pinalitan na natin ng mga hing bolts. May kasama kasi tayong 4 na binili na hing bolts. So ito po siya. Ito yung hing bolts na nilagay natin. So nagamit ko na siya mga bay, mga
isang araw siguro ginamit ko binyahe. So wala nang vibrate dito dahil sa bracket na yan. Ito mga bay, may konting wheel drain dito, pero stainless yung tinira natin para mas goods. Wala kasi tayong pang wheel na ganito mga bay. Yung ganito yung kuha, mas maganda to. Dito may butas kasi yan dito mga bay, tinapakan natin ng stainless. So mas goods naman sa tignan. Yung dito medyo umiba yung kulay mga bay, parang may pagka-gold na siya. Yan lang siguro ang mai-share natin dito mga bay. Goods na to. Itong Taicom natin gumagana na ulit at walang singaw na mga bay. I-start muna natin para makarinig kayo kung may singaw ba. So yan mga bay. Oh, kaon eh. Kuha itong horot manggani. At yan nila eh. Liugon pa gyud. Luoy kay mga pangliugon pa gyud. Mga kuha kong tinaya na. So ito yung tunog niya mga bay. So walang singaw. Wala kayong marinig na singaw mga bay. Kahit dito. Singaw yan. Buo na yung tunog niya. Wala lang singaw. So yan lang ang finished product natin mga bay. So wala na, hindi na tayo magpalit ng bagong elbow. So goods na yung elbow na yan mga bay. So wala na tayong gawing gastos. At itong bracket mga bay, nakalimutan yung stainless to. Stainless yan mga bay. Stainless. So yan lang.